Hello? Hello po. Hi, magandang umaga. Morning po, Papa Jack. Good morning, good morning. Nakakatuwa, may lalaki tayong caller. Bibihira to mga kaibigan. Lagi na lang lalaki yung may kasalanan eh. Iba naman no, lalaki. Parang- Ha? wala po, wala po. Kasi nung nakaraan nagka-caller ng lalaki, akala ko yung lalaki yung may kasalanan. Ay yung lalaki magsusumbong, siya pa rin may kasalanan. Napasok. hindi na tayo nakaganti-ganti sa buhay natin. Anyways, what's your name, brother? Mark po. Mark. Ilan taon na si Mark? 26. 2 years lang gap natin, Papa Jack. Ilan taon ka na? 25, sorry. 25. Oh, Turning one 26. year lang. 26 ako eh. 1 year lang pala. Yes. Paano yun? Baka hindi mo ma-advisean. Shh, huwag ka lang ano. Okay, umuo ka na lang. Ay, sorry. At taga saan si Mark? Metro Manila. Saan, anong bahagi ng Metro Manila? Valenzuela. Valenzuela. Alright. At anong ginagawa sa buhay ni Mark? Working. Anong work mo? Accountant po. Accountant. Naku, mahirap yan. CPA tinawas mo? Sorry po. CPA course mo? Accountant. Yes po, accountancy po. CPA na pala yung work, accountancy pala yung course. Sorry. CPA po is the license. Yes po, license po. Yun na pala yung what you become after schooling. Yeah, yes po. Mali na naman ako talaga. Oo. Nag-awali na naman yung lalaki. Si Mark, 25 from Valenzuela. Alright. Ano mapaglilingkod ko kay Mark? Actually po, uncommon po ng kwento ko eh. I mean, nung so po question ko po eh. Kasi more on, hindi po siya love life, more on life po siya mismo. Hindi naman. Magka-trauma dump lang po ako. Napuputol-putol. Ano Sorry yun? po. Ito po ngayon. Ano na? Sorry? Magto-trauma dump lang po. Trauma dump. Busan ng damay ka pa talaga ha. So, ayun nga po. Mag-start na po ba ako? Actually, hindi. Ang game po. Go ahead, magkwento ka lang. Yan po. Mag-start po siguro to sa sa child. Ano po eh. Kasi po parang ngayon po kasi parang naging problem ko po is bumukod na po kasi ako. Like, nagsusolo living na po ngayon. Nag-solo living ka na? Yes po. Then, parang dati po kasi parang dream ko po ito na makabukod po. Kasi nga po, parang yung bahay po namin ng family po namin. Hindi po sa safe space sa akin. Yun po. Then, ang ko lang pong, kinakabahan ako. Wait lang po Tapos ayun nga po. Bali, ang lang po, ang concern ko lang po kasi parang, paano po ba ako mag-voice out sa iba? Like, mag-share ng mga problem ko sa iba or kahit magkwento lang po ng mga petty problem ko po sa iba. Kasi parang, yung as a kid po, parang, nung tumatanda po kasi ako parang parang, nasanay po ako na, kasi solong anak din po kasi ako. Then most of the time po kasi parang nag-aaway po yung mom and dad ko po. Then ayun po parang ang kinalakihan ko po ngayon na kinalakihan ko po ngayon na ugali po is parang di pa ako nag-share kahit po sa kaya parang once na dumating po sa dating po, like ngayon po kasi single po ako, tapos pag dumadating po sa dating po, then tumatagal po yung usap, parang ang naging tendency po, hindi po ako marunong mag-share sa partner ko kasi po parang yun na po yung kinalakihan ko. Parang solve ko po yung own problem ko. Then, ayun nga po. Paano ko kasi po parang lahat po ng mga naisip ko pong thoughts is nasa sa akin lang po. Then, hindi ko po siya kaya sabihin sa iba kahit po sa pinaka-close ko pong kaibigan ko po or mga soon-to-be partner ko po dapat. Then, ang naging ending po is hindi po, nag-end po kagad yung usap po namin ng mga nakausap ko po dahil po sa ganong attitude ko po. Yun po muna. Hanggang doon lang po nagkwento ko. Gusto ko lang malaman mo, Mark, na ang gulo-gulo mo magkwento.
Alam ko nga po eh. Kaya nga po nilapitan po kita eh. Pati ko. Ano nga, may tubig ka ba dyan? Minom ka nga muna ng tubig. Oh. Kape kasi katabi ko po eh. Ano na? Okay na po. Ayan, okay na po. So, naguluhan kami lahat. Muntik na ako reglahin talaga. Oo. Alam mo, totoo. Ang gulo po kasi ng problem ko, parang mismo ako po yung problem na parang gusto ko po ma-figure out yung sarili ko po mismo. Pero You don't hindi ko have po alam. you don't have to. Alam mo, problema yun ng mga taong you overthink of a lot of things. Opo. Anong gusto kong ulitin mo yan? Gusto ko po ma-figure out kung Why? ano po talaga. Kasi You have a lifetime to figure out yourself. And even then, there's no guarantee you can figure out yourself. You know, the best way to gauge what we have become in life is through the lens of other people. We cannot, hindi natin kayang ma-evaluate mga sarili natin. You are just 25, Mark. Take it easy. You're not, at the age of 25, even when you become 50, you are not supposed to know all the answers to all the questions. You're not supposed to. And pero you know what, Mark? You are trying to label things ganito, paano ba? You are not supposed to label things as if they're bad or they're good, no? Why did I say that? No? Kasi unang-una sa lahat, you said something kanina. Sabi mo, hindi ka marunong magkwento, tama? yes po. That's very weird. Nagkakwento ka ngayon. So hindi totoo hindi ka marunong magkwento. Pero gusto mo i-label yung sarili mo na hindi ako marunong magkwento. Nagkakwento ka ngayon. So hindi totoo na hindi ka marunong magkwento. Baka hindi ka pa nakatagpo ng taong number one, kayang sabihin sa'yo na ang gulo mo magkwento. Ako na siguro yun. No? Ang gulo mo magkwento, Mark eh. Pangalawa, baka hindi ka pa nakatagpo ng taong kayang makinig sa'yo kahit magulo ko magkwento. Ako na rin yun. Ako na yun. Ako na lahat. Ako na. Ano po eh, more on, naging stand ko na po sa sarili ko na I trust no one po. Parang, ang hirap po kasi mag-share po sa ibang tao na Alam nyo, kaka-internet nyo yan eh. May mga ganyan kayo. I mean, you are Mark, you are 25. Kaka-umpisa mo pa lang sa professional life mo. Bago ka pa lang sa workplace. Tama? Yes po. Yes, you are just beginning your journey called professional life. You're not supposed to know everything. Could I connect po to sa sa parang love life po konti? Sige lang. Kasi kinonect mo kanina, naguluhan lang kami. Muntik akong tagusan talaga. Niregla ako biglaan. Nagkwento ka? Ano nangyayari? Buti meron po extra dyan. Ayun po. Ano yan? Sige. Material po ba siya na sa relationship po pagkapasok? Yun nga po, kasi diba dapat po parang sinasabi po nila na dapat po, bago ka pumasok sa relationship, dapat parang kilala mo na yung sarili mo. Hindi totoo yan. Sino may sabi niyan? Pangalanan mo. baka sa utak ko lang din Exactly! Di ba? At nakikita mo yung point ko? Naglalagay ka ng mga parameters that in effect is counterproductive sa iyo. Bago ka pumasok sa relasyon, dapat kilala mo sarili mo. Whoever said that? Dapat mahal mo yung tao. Di ba? Yun lang naman ang pinakamagandang doon? Parameter doon? Yes po. Pero po, kasi po parang pag like nung latest po na dating ko po, parang ang nangyari po, hindi ko po kaya i-share yung emotion ko po sa kanya na kahit po hindi ko na gusto yung nagagawa niya. Naging yes lang po yung sagot ko. Then in-receive ko lang po. Naghiwalay kayo? Actually po opo. Okay. Pero po, you're not meant. Period. Pero po kasi parang ang kwento ko lang po yung mismo nangyari po. Sige. Okay. Kasi yun nga po, parang nag-start po kami sa parang friends po. Like, kung familiar naman po kayo sa like tayo po millennial, uso po sa ating side quest po, di ba? Then parang nagkaayaan po ng side quest. Sorry, mabibisto ako. Ano yung side quest? Paano yun po? Sorry, millennial pala ako. Pero ano yung side quest?
Explain, Side explain. quest siya parang, kumbaga sa buhay natin, may main quest. Parang meron tayo sa life natin po na yun yung goal natin. Pero hindi naman siya pwedeng puro sa main goal lang, kumbaga. May mga side task tayo na gustong gawin. Parang pantanggal ng burnout po or pang pastime, ganun. Side quest po ang tawag po Anak ng natin. pusa. Diversion lang ang tawag ng ibang generation dyan eh. Sa inyo, side quest. Okay, sige, patulan ko yan. Go. Ayan. Tapos yun po, parang nagkaayan po mag-side quest. Then as friend po siya. Tapos then, nagkausap po kami nun. Tapos parang Okay. Wait lang. Nambababae ka. Is that what you're saying? Hindi po. Single po ako. So, ano yung side quest? What? Side quest po, magkaibigan lang po kami. Ha? Na magkaibigan po kami. Then parang may activity po kaming gustong gawin ng parang hindi siya normal na ginagawa po namin. I mean, hindi po yung inisip nyo. Like, Wala akong iniisip. Binibintangan mo ako. Inaano kita dyan. Sorry. Nabasa ko eh. Wag ka you're not supposed to read the comment section while talking to me, ha? Ay, hindi po. Nabasa ko po yung na-sense ko po na, ay putik, napastop ako ah. Kaya kinat ko kaagad eh. Sige, game. So, ayun nga po, parang side quest po. Basta nag-side quest po kami na parang may nakita po kaming spot na, ay, bago to ah. Like, tapos pinuntahan namin din. Ayun po. Doon po nag-start yung friendship, pinaka-friendship po namin. Then po, parang kwentuhan lang po. Then, kwentuhan ng ex, ganyan. Then, tumagal po ng parang a month. Then, after nung How did you meet this girl? Elementary friend, elementary schoolmate ko po siya na elementary. Then, magkahalala na po kami ng elementary dahil po sa para okay. So, kumbaga, childhood character na siya sa buhay mo. Parang ganun po. Okay. Then, ayun po, parang nag-story po kasi siya ng dance class, which is parang that time po trip ko din. So, nag-reply po sa story niya. Then, doon po nag-start na. Then, ayun po, after a month po, parang nakaka-categorize na namin yung sa amin po as best friend pro max po, kumbaga. Ano na? Ano yan? Situationship na lang po. Situationship. Hindi, may sinabi ka, ano yon? Hindi mo pwedeng hindi ko matutunan ngayon to. Ano yon? Papadak, nadudulas yung edad natin na hindi, ano nga yun? Ano yun? What did you say? Best friend, ano yun? Best friend Oh. pro max. Kumbaga sa iPhone, mas mataas yung level no, kumbaga naglalaro kayo sa magkaibigan pero hindi magkaibigan turingan din. Yan. Pero nagtatalik kayo? Hindi pa nun. Pero may mali siya kayo? Meron na. Like, so, kumbaga, you're flirting with each other. Aware kami sa isa't isa po na ganun. And naman po yun, like, stated naman po. Natututo ako. Teka lang muna. Wala na. Wait. Best friend Pro Max. Ano yung lower doon? 32 gig, ganun. Sorry, yan pa. Ano? Wala na, yun lang yun eh. Parang Okay. lang yun, papadyak. Parang iniba lang na term na situationship, parang casual, ganun. Oh my God. Kailangan maglalabas-labas at makasama yung mga kabatch kong 26 years old. Okay. Tapos ayun nga. Parang, yung that time po, parang napag-usapan pa rin po namin yung mga exes. Kasi nga po, that time po, nung nag-usap po kami, kaya po siya may decide. Wait lang, ano yung maingay? Ako ata na umaatras. Wala naman na po, no? Oh my God. Asan ka ba? Sa Pierre ka ba ngayon? Ang game, oo. Tapos ayun nga po, parang that time po kasi, na-skip ko po yung part na to. That time po kasi, kaya po siya nag-side quest para po malibang. Kasi po parang may hinihil pa po siya about sa past niya po. Okay. Then, saka po, aware naman po, and okay lang naman po talaga sa akin on that time. Then, ayun nga po, parang naging Pro Max na po hanggang date. Paano nyo nalaman na Pro Max na kayo? Anong indicator nun? Anong nangyari? Anong ginawa ninyo para masabing, Pro Max na tayo ha? Paano yun? Parang nag-bar po kami noon, dalawa lang po kami.
Okay. Nag-inom na lang po, nag-inom. Then parang ayun po, parang that time po medyo, alam niyo na po yung may mali siya sa hangin po kumbaga. Hindi ko alam. Ba't mo anong alam ko dyan? May mali siya kayo. Kayo lang Ayun na, magsabi. Oh. yun, may mali siya na po kumbaga. Ramdam na po namin yung Mm. sa isa't isa. Kayong dalawa lang ang Then, nag-bar. yes po, dalawa lang po kami. Okay. Then yun po, after po nun, doon na po nag-start. Then, Ano paano nag-start? Nung nag-bar kayo, ano Yung- nangyari? Naglaplapan ba kayo? Pwede po ba yung ganon? Hindi, tinatanong Dito? kita. Ginawa niyo ba? Po, yan. Nagganon po kami. What? Nagtalik ba kayo? Hindi po. Okay. Bakit hindi? Kasi po, ako po hindi po. Pwede po ba hindi ito? Ba't tinatanong ko? Baka masama ba yung tanong ko? Una po, hindi ko po talaga intention na na gawin po yun. Like, yung talik part po. Pero may nangyari ba sa inyo eventually? Nung hindi na po kami Pro Max. Kumaga fully paid na po. Naging kayo ganon. Opo, after naman po ulit. Okay. So ibig sabihin, nag-umpisa kayo sa landian, yun lang naman talaga yun eh. Tapos naging kayo, tama? Yes po. Okay, yun Pero lang. Pero di ba po, existing po kasi yung parang nag-umpisa po yung kwento namin sa about healing stage niya po. Mhm. So, ayun po. Pero din, sa regard ko naman na po yun eh. Then yun nga po, nung bago niya po ako sagutin, parang may nangyari pong problem po. Kasi po parang nag-out of town po ako noon. Then siya po is nandito po sa Metro Manila. Then, ako po, parang normal naman na po na parang out of town. Hindi po nag-usap masyado, like updates lang. Then, nung nasa out of town po pala ako, nagkita sila ng ex niya po. Kayo na nun o hindi Tapos, pa? Hindi pa po. Pro Max pa lang po. Okay. Nag-usap sila ng ex niya. Pag sinabing nag-usap lang talaga. As far as I know po. Naniniwala naman po ako. Okay. Over the phone or in person? In person po. Why was there a need for them to meet up each other in person? I wanna know. Actually, tanong ko din po yun eh. And yun nga po, parang existing na po ako that time. Hindi po ako aware. Like matagal na po pala nilang plano yun. Okay. Ayun po. So, nalaman Yun po. mo ito bago maging kayo? Ano po, parang dito na po papasok yung medyo problem po. Okay. Kasi po, Sige lang. kasi po yun nga po. Ano po, parang hindi niya po plan sabihin eh. Ang nangyari po kasi, sobrang small world po talaga. Nag-story po ako sa IG ko and sa Facebook ko ng picture po na yung parang medyo hard lunch na po. Okay. Yung ex po ng yung tita po na ex ko, ka-work niya po dati. Then yung ka-work po Teka niya lang, na yung tita ng ex ko, Opo. ka-work nino? Nung girl and nung ex niya. So magkatrabaho rin yung girl tsaka yung ex niya? Dati po kasi wala na po ngayon yung girl doon. So may common person kayo na kilala silang dalawa, yan ay yung tita ng dati mong jowa? Yes po. Okay. O ya. Ako hindi ako naguguluhan. Baka naguguluhan kayo ha. Ako hindi. Okay, so nag-hard launch ka. Bakit ka naman nag-hard launch? Hindi pa naman kayo. Kasi po, alam ko pong yun yung gusto niya. And gusto ko rin naman po yung ginawa ko. Pero hindi pa kayo. Pero kasi po parang mayabang po ako eh. Pero hindi, more on dala ng excitement na rin po siguro. Gets ko naman. Okay, sige. Kasi parang parang 2 years na po siyang single eh. Okay. Bila po may ganun. Then ayun po. After po doon, nag-message po sa akin yung ex ng tita ko po. Then, kwento niya po yung yung nakakilala niya po yung ganyan.
Tapos, sinabi ko po yun kay girl. Mm. Kay best friend Pro Max po. Okay. Then, nagpanic po siya. So, ako po kasi parang that time po, excited po ako kasi po, gagi ay sorry po. Ang angas, ang small world, ganyan. Sobrang tawa ko pa po noon that time. Mm. Tapos, syempre po, pag ikaw po, parang excited ka. Tapos, hindi po na-reciprocate yung parang bigat po sa pakiramdam. Eh, wala naman siyang obligasyon sa'yo, di pa naman kayo. Hindi po. Pero, hindi naman po yung Ang po is, hindi niya pa po sinabi sa akin. Parang sinabi niya lang na i-update niya yung yung guy. Hindi niya pa po, ito po, hindi pa po ako aware na ito na nagkita po sila. Okay. Hindi niya pa po sinasabi na. Then after, parang nakakatob na po ako. Parang nung pa lang po, yung pagbalik ko pa lang po dito, parang may kutob Teka lang. Pero, may mga may edad na na naguluhan. Yung hard launch, alam ko yan. Ganito Pag soft launch, di ba, magpo-post ka ng mga ng mga kumakain ka, 2 plato. Yung parang sinasabi mo lang na may ka-date ka, parang ganun lang. Kaya may Starbucks kang hawak, may kaharap na isang Starbucks pa. Para lang masabi sa iba na you're dating someone. Soft launch ang tawag nila dyan. Okay, may pinicturean ka, malayo, nakatalikod, hindi kita, pero alam mong, kumbaga, potential relasyon, that's called soft launch. Tama, mali? Sorry, padyak natatawa. Tama. Tama ako, mali? Tama. Pag sinabing hard launch po, ibig sabihin, as in, alam ng lahat kung sino siya, kumbaga kita yung mukha, pwedeng nakatag na yung pangalan, parang ganun na, di ba? Nakatag na is with, ganun. Bulgaran na, tama. Yun ang hard launch. Yung talagang, ang hirap, oo. Dapat gines ko yung anak ko dito para medyo may abakas na ko. Tapos, yung kausap ko po. Game. Ganun talaga. 26 tayo parehas eh. Game. Tapos, ayun na. Parang, nakakatop na ako. Lalo na nung day na yun. Kaso kasi night shift ako. Night shift. Okay. Then umaga ko po minessage yung parang pagagising niya po. So parang siguro nataranta rin po siya. Then tinulog ko na lang po. Pero alam ko na po eh. Then yun po. Sino nagsabi sa'yo na nagkita sila ng ex niya? Siya po. Sa kanya na po nanggaling. Kasi hinuhuli ko na po eh. May kutob na po ako eh. Paano niya sinabi sa'yo? Inamin niya na po. What exactly did he tell you? Did she tell you? Lang po, ang sinabi niya po is may sasabihin daw po siya sa akin. Tapos tinanong ko na, isa yung kasama mo nung Sunday, no? Kasi po, parang, nung Saturday po pala, nung Saturday night po nun, ang niya po, paalam niya po sa akin, nasa Intramuros, nasa siya. Intramuros? Ba't may masama? Bakit di mo pwede masabi, Nasa Manila siya. Nasabi mo na Intramuros, ano ba? Magpapanggap pa kami, hindi namin narinig yun, tapos. Then ayun, doon yung work po nila eh. Okay. Tapos sabi ko, alam ko na to. Then ayun, tapos tinanong ko na, direct na po. Sabi ko, siya yung kasama ng no? Okay. Yung sabi niya, gusto niya makipag-usap sa personal. Then, ayun, nagkita kami. Ayun yung, after niya umuwi, nagkita kami. Okay. Then, ayun, pinag-usapan namin yun. Yung, ako naman, okay lang po talaga sa akin. Kasi nga, ang ko talaga, wala kaming label po. Okay. Pero niya, nag-sorry po siya. Pero po ang label na rin po pala namin dito that time, sorry po. Pro Max / suitor na po ako. Like, nagsabi na po sa kanya na na naniligawan ko siya. Ganun. Parang, kumbaga, may yes or no na siya na sinasasagutin. Okay. Then, yun po, parang nung hirap. Sa pag-uusap po namin na yun, sa pag-uusap po namin na personal na yun, parang ang nangyari po, parang nag-sorry po siya ganun. Then, explain ko rin yung side ko kung ano na-feel ko po. Kasi parang nakakonsensya nga po siya. Parang natatakot po siya na baka daw mawala po ako. Okay. Then, ayun, sabi ko, okay lang sa kanya. Then that day din, tinanong ko siya kung naging okay na kami, like clear na po. Ako, akin clear na po. Wala naman nasakit sa akin. Then, siya okay na din po. Then, tinanong ko siya kung kung kami na ba.
Then, sabi niya, yes, sabi na daw. So, Monday after yan, nun, Monday. Monday po. Okay, tama na. Monday. Hindi kasi kayo nakikinig. Ako nakikinig ako. Sunday lumabas nga sila nung yung babae tsaka yung yung ex Magulo pa rin nakatrab... ba ako? Hindi naiintindihan ko. Diba? Saturday nagpaalam sa'yo. Sunday magkasama sila. Tama ko? At Yes po. oo, diba? Ito yung... Basta, okay na, nagigets ko. Kaya mo yung mga hindi makaintindi. Wala ito Wala. Yun nga po. Wala itong mga Wala to. Tapos, Then, ayun na, naging kami na po. Doon na po nag-start yung mas magulo na po. Kasi ako, labeled na po eh. Kumbaga, parang may may authority na po ako. And galing din naman po sa kanya na may authority na ako. Kasi alam niya po na hindi ako vocal sa mga nararamdaman ko po. Okay, Then sabi niya dapat maging vocal daw ako, etc. Then wina-workout ko sa kanya. Kasi nga, parang ako po, parang I date to marry ang ko. Parang gusto ko mag-grow kasama siya. Kailangan ko i-outgrow yung pagiging ganun ko po. So, ayun nga. Then, nagiging vocal po sa kanya pero parang sa side niya po, parang pinapakinggan niya lang pero wala pong actions. Kaya ako po parang tinatanggap ko lang po kasi feeling ko baka nag-a-adjust pa lang po siya and so on po. Okay. Tapos po, nung may mga actions po na na parang for example po, yung alam ko pong reaction niya na pag sinundo siya, masaya po siya. Ganun. Pero po nung ginawa ko po sa kanya, parang iba po yung yung aura niya po. Parang ayaw niya magpasundo, parang ganon. Is that what you're saying? Not really naman po, pero parang hindi po siya, alam mo po kasi yung saya ng tao pag kilala mo po siya, no? So kung ayaw niya, gusto ba niya? Hindi lang po na-meet yung expectation ko na So, nakikita ko kung gano'n siya kataga. Ano ba dapat? Kapag sinundo mo siya, ano dapat para masatisfy ka sa reaction niya? Dapat ba nag-asayo siya ng pandanggo sa ilaw doon? Dapat ba nag-i-split siya? Ano dapat? Base lang po sa kasi po pag kasama niyo po lagi yung tao, parang alam niyo po baka pagod lang siya kasi galing work. Di ba? Hindi po. Baka mamaya, anong gusto mo? Nagka-cartwheel siya doon? Paano? Pa po yan, like prior that day pa po parang, kasi po parang rest day ko po ng Friday po that time. Then sabi ko ng Thursday night po, sunduin kita. Then sagot na lang po, okay. Pero hindi po normal yun. Kasi alam ko po kung paano siya mag-reply pag okay po siya. Okay. So, parang sobrang petty na pa po. Pero po yun po kasi parang napapansin hindi ko na po petty yun. ito Hindi petty ito. Okay ito. Tapos, ayun nga po, parang after nun, mas napapansin ko na may mga napapansin na po kasi nga may label na nga po. Anong nangyayari po? Tinatago ko. Tapos, anong tinatago mo? Yung mga napapansin ko po, kasi ayoko po sabihin, kasi yun nga po, alam ko po parang petty naman na po pag ganun. Para sa akin po. In-overthink ko na babaw. Kalalaking tao ganun. Hindi ganun. naman. Hindi mo nga kinikwento sa amin ngayon tapos... Tapos, ayun po, ngayon po, parang naghiwalay na po kami. Ba't kayo naghiwalay? Mukha parang bagay kayo. Ano ba yan? Ba't kayo naghiwalay? Mukha pa naman kayong bagay. Anak ng pusa talaga. Ang nangyari po kasi, tawag dito. Kita mo? Gulong-gulo ka. Ako hindi gulong-gulo eh. Intindi ko to. Ano? Medyo ilidam ko na sa nangyari. Kasi anong nangyari nun, parang, yun nga, na-feel niya rin, aware naman siya na na parang hindi siya naka 100% sa akin. Naging rin niya yun, na parang, hindi niya daw nare-reciprocate yung binibigay kong parang yung energy ko, kumbaga po. Then, ayun po, nakipaghiwalay na po siya. Parang ganun po siya. Gaano katagal kayo bago naghiwalay after niya sagutin? Wait lang po, tingnan ang calendar. Parang 2 weeks lang po atap, so tagal po kami nag-uusap. 2 weeks. Okay. After 2 weeks, Then, sabi niya, ayoko na, ganon.
Hindi po, more on ang cliche po, pero parang kakilalanin muna yung sarili po. Ano na? Kikilalanin po. Sabi niya kikilalanin mo na yung sarili. Unverbatim po siya, parang more on ano po ano ba yung word na ginamit niya? Kasi po parang baka, ang inisip niya po baka naging distraction lang po. Kasi nga 'di ba po naalala niyo po yung face niya po, na healing face. Mm-mm. Baka ang inaano niya po baka naging distraction lang daw po ako. Mm-mm. Like nalibang po siya. Mm-mm. Then ayun po. Tapos after po nun, nakabukas po yung Gmail niya sa akin. Naku. Tapos meron po siyang naka-scheduled email po. Papunta po sa akin. Naka-schedule. Opo, naka-schedule. Talaga. Nasa drafts na po ngayon eh. Tapos ayun po, ang mahaba po pero sa brief po nun is parang yun nga po, hindi daw, parang nag-thank you sa naging yung bonding namin, lahat ng ginawa na, etc. Then parang sabihin, basta yung dulong part po is parang kung babalik pa daw ba ako, kung ano daw maging decision ko. If babalik pa daw ba ako or not, tatanggapin niya daw po. Yung tanong ko lang po is, ito na ang tanong ko. Parang based po sa kwento ko, kung paano ko po siya ikwento, sa tingin niyo po gusto ko po yung girl? Or Wait, excuse me. Did you just ask me kung gusto mo siya, ikaw na yan? Are you going to rely on other people whether you like a girl or not? Hindi ba dapat ikaw makakapagsabi niyan? Gusto ko po siya eh. Like, ba't mo ako tinatanong? Pero parang sa tingin niyo po ba parang ano po ba to, infatuation lang or... I don't know. Ang alam ko lang break na kayo. And this should call for no more conversation regarding her kung wala ka nang balak balikan. Look, ganito you cannot have this relationship and have this over with and not have the intention para magbalikan kayo and then you want to analyze. That doesn't make sense. Pero di ba yun nga po, may nabasa pa akong email niya. Like, hindi pa nag-send sa akin. It doesn't matter. Parang, nasa part po ako na nag-way po ako kung... Well, nakipag-break siya sa'yo, di ba? Tama, mali? Yes po. Doesn't matter. Whatever the email is all about, plus the fact that, ba't ka ba nagbabasa ng email na hindi para sa'yo? Hindi ko nga, No, it was not sent yet to you. Hindi mo dapat binabasa yan. Hindi sige, mali ko din. Pero hindi ko talaga intention. Pero yun nga, parang break na kayo? Ay, ewan ko off ang nakalagay eh. Pero parang ganun po siguro. Break na kayo? Oo, hindi. Walang nakakalam na maliban sa'yo. Hindi pa? So hindi pa po. Parang cool off po ang nangyari. Break na kayo. Ayun. Pwede ba naman? Ano ka ba? Pwede ba naman yan? Diyos ko po. 2 weeks pa lang, unsure na siya kagad. Yun nga. Kasi kung 2 weeks pa lang, unsure na siya, ibig sabihin, that's very indicative na to begin with, not sure talaga siya sa'yo. Yan nga iniisip ko. Baka gusto lang niya talagang lagyan ng counting decency yung pakikipaglaplapan niya sa'yo. Yun po yung para hindi naman sobrang pangit tignan na naglaplapan kayo, at least naging kayo, parang gano'n na lang siguro yun. Yun po yung yung naisip ko, like, mag-stay ba ako sa ganito na parang umpisa pa lang di na agad lumaban, hindi man lang naging sure. Sino bang kalaban? My God, ang gulo na. Hindi lumaban. Sino kalaban? Saan ang laban? May laban? Parang agad eh. Parang naging option niya po agad. Parang, batang may laban. Yun. Ang gulo. Kaya dun po ako medyo confused po sa part. Huwag ka na ma-confused. Nag-break na kayo.
Pero paano po pag sinend yung email na yun? Hindi niya sinend. So wag natin pag-usapan yung isang bagay na hindi naman nangyayari pa. Mm, You know, Pero that email, that was a reflection of her inner thoughts that is just meant for her. Kanya lang yan. We all have that. You were not even supposed to read that. We cannot talk about something that's not intended for you. You're not even supposed to tell me that. Kasi nga, hindi naman niya pinadala sa'yo. ayun yan, nabasa ko kasi. Pero yun nga po, ano na lang po, parang alternate universe, if nasend niya po yun. Or I nasend don't na. Kasi, do alternate universe. She did not send that to you. It's improbable. It is not ethical na pag-usapan natin yan because it is meant to just be for her. noted po. You are not even supposed to have read it. Yun nga po. Yun yung medyo mali. Na-curious na po siya, pero yun nga, mali ko rin po sa part na yun, na binasa ko. Then lalo pa po dumagdag sa iniisip ko po. So yun, nasagot naman na po yung tanong ko. Yun lang po talaga nagpa-doubt sa akin. Parang ano po parang yun nga po at this age po kasi parang longing na ako na magkaroon po ng partner. Well, I think you're getting ahead of yourself. No? Mark, you're 25. You're supposed to be enjoying what life's going to offer to you. You're 25. You're not supposed to overthink a lot of things. No, there are opportunities that will come your way. Go grab it. That's okay. All right. But you cannot overthink things that are not yet happening into your life. Hindi natin pa pwedeng gawin yon because you will be trying to solve problems out of thin air. You cannot solve problems that are not yet problems. May tatanong pa ulit po, last na po to. Kahit 10 pa yan, okay lang yan. Sige po Ang ano po kasi parang ako po, yung sa state ko po ngayon, lalo na po nung nag-solo living, parang mas na-feel ko po na na ayoko mag-isa po. Balik ka sa nanay at tatay mo. Kaso po mas may peace po kasi ako dito Huwag kang bumalik sa nanay at tatay mo. I mean, one thing could happen. It's either you go back to your parents or don't go back to your parents. Pero ano po, ano po ba? Ano po ba ang parang best way po para ma-overcome po na hindi ka po depende sa ibang tao po? Like, you can be happy on your own po. Just don't. Like, ano po ba ang parang starting, nun? Well, ganito, I get what you're asking, no? You're asking me, Papa Jackson, how do I be contented just being with myself, no? Yes po. Okay, I get you. Unang-una, narinig ko to kay Sadhguru. Sabi niya, you have to be able to enjoy your own company. All right? You have to be able to enjoy your own company. Meaning, you have to stand being in silence with yourself. You have to start liking yourself. You have to start improving yourself. Di ba? Kailangan mag-improve ka. It's either you accumulate knowledge, learn some things, go back to school if you want, or read some books, watch something that's going to teach you something, or better things in life, or go to the gym. Di ba? Set some goals for yourself. Madali ko tong ituro sa'yo kasi alam mo, Mark, hindi ako tumigil mag-improve ng sarili ko. Lagi akong may goal every now and then. Ang petty-petty na mga goals ko pero lagi akong may goal. Diba? There was a time may goal ako na maaral ko ang Microsoft Excel. Wala naman kung kailangan gawin sa Microsoft Excel pero may goal ako. Gusto ko makagawa ng formula. So I studied, no? I kept myself busy. May mga panahon na nag-aral ako ng 3D rendering kahit di ko naman kailangan. Di ba? Hindi man ako architect. Sumasali na ako sa iyo, ha? Okay lang ba? Yes po. Okay. There was a time in my life where I studied world politics and world news. Kaya ako nakilala si Palki Sharma. That's why I watch Palki Sharma. It's an Indian newscaster. Yes po. So
I always set this goal na kailangan matutunan ko to. Kasi the worst thing that we can do in life is to be contented being stationary. Ulitin ko ha. The worst thing that we can do, at least in a personal level mga kaibigan, is to be contented when we are stationary. Alright? So, ngayon, alam mo, ngayon, simple lang naman ang goal ko ngayon. I've been working out for the longest time now. Gusto ko makapag-PR ng 140 kilos na back squat, nagawa ko na. What's next? Hindi na ako pwedeng magbuhat pa ng anything heavier than that. Kasi, 46 na ako, maparurupok na ang buto ko, di ba? So ngayon, nag-jumping rope naman ako. Ang goal ko, last week ay maka 100 na jumps without interruption. Nagawa ko siya last week. So what did I do? Bumili ako ng weighted jumping rope kanina. Yung mabigat. So I wanted to do 100. So I'm telling you this, hindi para ipagmalaki sa'yo yung nagagawa ko, hindi para yabangan ka. But there are things, small details we can do in life. No? There are things, self-improvement, no? In that sense, in that manner, you will be able to enjoy being alone and in silence with yourself because there's this sense of accomplishments. There is this sense of achievement kahit pansarili mo lang. 'Di ba? Marami kang pwedeng gawin. Join some group, 'di ba? Maraming pickleball club ngayon. Ang bali po sorry po, to cut you lang po. Parang kasi po so ang naisip ko po kasi ngayon, nagda-doubt po ako kung gusto ko ba ng partner or gusto ko lang na may kasama ako. Hindi mo gusto ng partner. The fact that you're doubting whether you need one or you don't need one, that's already a telltale sign ayaw mo. Pero ang gusto ko na magpakasal, magsettle. No. You cannot do that because that will be unfair to the next person coming into your life. Because if that's your motivation, you are just there to fulfill some needs. Because when we find a partner in life, we are not looking for someone to love us. We are looking for someone to dedicate our lifetime with. And those are two completely different things. Ganda nun. Siyempre, magaling ako kaya. Ano ka ba? Oo. Di ba? Magano ka, Brad? Join. Ganito, what's the bottom line? The bottom line is, do not make other people's timeline your parameter of satisfaction and success. Magkakaiba tayong timeline. We all have different timelines in life. Alright? We all have different timelines in life. Wag mong, kasi alam nyo yan ang nagagawa ng SOCMED ng social media We tend, di ba, we tend to relegate, no? Yung parameter natin, yung gauge natin kung kailan tayo magiging masaya, ano yung dapat uso, ano yung dapat meron tayo sa nangyayari online. Thankfully ako, ayoko ikat mo ako, nagsasalita ako, hindi ka nakikinig. Thankfully, sige na, ikaw na, go. Baka makalimutan mo yan. Ayun nga po, in relate lang po sa sinasabi niya po. Parang, yun nga po. Sabihin mo in relation, hindi in related, in relation. In relation po sa sinabi niyo po. Tama. Okay, next. Parang, in relation po sa sinabi niyo kanina, parang, di ba nga po nasabi ko parang overthinker po ako. Paano sa age niyo po na 26, paano niyo po na-overcome na parang hindi isipin niyo iniisipin ng ibang tao po sa mga bagay na gusto mong gawin ng mga bagay na bakit ko naman papakinggan yung ibang tao, Brad? Hindi naman siya nagbabayad ng Meralco bill ko. I mean, I'm paying for my own dues. Why do I I even have to consider other people's opinion? Alam mo, yung mga kudaan ng ibang tao, these are just noise. If you listen to yung mga motivational speakers talaga, yung mga OG, the ability, one of the main recipes of the abilities to succeed in life is the ability to cut through the noise. No, cutting through the noise. You have to learn how to identify what's noise and what's not. Yes, sir. Halimbawa, may manlalait sa iyo. Wala naman natulong. Noise yun .
So, kunyari po, based on your own experience po, parang may nanlait po sa inyo. Parang ano po ang pinaka-first thing nyo pong ginagawa dati po na Wala akong nung ginagawa. Wala. That's the point. Wala akong ginagawa. Ba't ako may gagawin? Why do I even have to react to anything? I mean, that's tiring. Yun nga po eh. Nakakapagod. I mean, because you react on everything. Look, I'm a personality. I've been a personality for 2 decades now, no? Kung ako tinatanong mo, di ba, kung kailan ako nagre-react, the only time that I react is dito sa show ko. Because this is the nature of what I do. Outside this, I don't, wala. Hindi nyo, you cannot attack me during the time na hindi ako naka-live because private ko yun. So I don't even have to react. Okay. Exclusive yung reaction ko dito. Period lang yun. Ganun lang kasimple. Hindi ka naman personality. So anong point mo? Why would you care about other people's opinion? Bakit? As of the moment po kasi parang yun po yun. Kasi magkukwento na naman ako. Dati po kasi parang nabully po ako. Then parang nung nag-start po yun, parang ano po, parang lahat na po nung marinig ko, parang dinadamdam ko po. Kasi parang dati po, nabully po about sa weight po. Then, doon ko po na-realize na parang gusto ko lang ng tao pagka maayos na itsura mo. Kasi po parang... Hindi totoo yan. Dati, yun nga po. Hindi totoo yan. That is the effect that you allowed people to do to you. Let me say it again. I wanna be so clear. Hindi totoo yan. That is the effect of other people's opinion because you allowed them to do something to you and affect you. Yes po. Kaya ano parang dati po na-realize ko na parang ang unhealthy po nung routine ko na ba't ka nag-gym? Para sasabihin ng ibang tao or dahil gusto mo mag-gym. Kaya parang hindi po ako naging consistent kasi ang goal ko po maiwasan yung sasabihin po ng iba. Kasi po, na-feel ko na po na mabully. Na-feel ko na po lahat na... tayo, one way or the other, nabully tayo lahat. One way or the other. One way or the other, mga kaibigan, nakapanlait tayo ng kapwa. Period. This is the real world, mga kaibigan. No? Go to the gym because exercise is one form of self-gratification. Let me say it again. Because exercise is a form of self-gratification. Say it with me. Self-gratification. Yes. Because nobody is going to benefit other than you when you exercise. Period. Your mom is not going to lose weight because you exercise. You are going to lose weight. You are not. Other people will not become stronger because of you. Yes. You are going to be stronger. Exercise is an outright self-gratification. Kakapost ko lang yan kanina. Ang title ng caption ko ay gratis. Gratis. Yes, ganun din yun. Gratitude. Thank you yata yun. Well, Yun po, yun lang. if anything, ulitin ko ha, stop living your life in the parameter of other people. Yes po. Yung kapareha sa buhay, darating yan. Hindi yan hinahanap. It will come your way. Hindi ka pa pwedeng mag-demand o kaya maghanap ng kapareha sa buhay na ikaw mismo hindi prepared about loving yourself. You cannot give to other people what you don't have and you lack for yourself. Self-love. Yes po, yun po pala dapat ang tamang term, no? Hindi po yung kilala mo na yung sarili mo, dapat mahal mo na yung sarili mo. No? Hindi ako nakarelate, basta yun. Alam mo, ikaw, you are trying to become so analytical about this. Tigilan mo yan. Nagpapaka-analytical ka. Pero yun po, nag-guess ko po yung point yun, lalo na po yung sa part about sa longing po ng relationship. Wala akong sinabi doon. Gumagawa ko ng kwento. Wala. Ganda nga dun, yung galing mo nga dun eh. Ano ba yun? Yeah, about sa ano? Basta non-verbatim about sa parang dapat nga love mo. Hindi ka dapat naghahanap ng magmamahal dapat parang hanapin mo yung taong mahal mo. Parang ganun po ata yun. Hindi ko sinabi. Hindi yung sabi mo yung about sa ano. Hindi ka dapat naghahanap ng mahal sa'yo. Para nag-reciprocate. Diba? Gumulo na. Hindi ko na alam. Ang gawin mo, all the episodes of this show, it's being uploaded on my YT channel. Abangan mo ma-upload ko to maybe a couple of days from now. Panoorin mo itong usapan natin. Balikan mo lahat ng sinabi ko. Yes po. Pero yes po. Okay? Yep. Now, before we end up having conversation,
Meron lang akong ihihilingin para sa'yo. I don't know if I'm wrong with this, but I'd rather ask you this. Ready? Yes po. Okay. If you can, only if you can, try building a better relationship with your parents. Sige po. Noted po. Yun Okay. din po talaga yung feeling ko pinakailangan ko Okay? ngayon po. Opo. Only if you can. Try building a better relationship with your parents. I mean, of all the relationships that we can have in this lifetime, if you have the privilege to build a relationship with your parents, it's the most meaningful and most profound one. Yes po. Noted po. Okay? Yes po. Maraming salamat, Mark. Thank you very much. I hope that nag-enjoy ka sa kwentuhan natin. Nag-enjoy kami lahat pero nahilo kami sa'yo. Sobrang thank you po. Bye-bye, Mark. Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye.